Isang malamig na Sabado, si Claire ay isang high school student at tuwing walang pasok sa school, sinasamahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Joey. Ang park ay bagong tayo lamang at naging usap-usapan lalo na sa mga kabataan ang paglalaro dito. Dahil sa napakadaming mga bata ang naglalaro sa lansangan, napagdesisyonan ng mga tao na magpatayo ng park para sa mga bata at nang makapaglaro sila ng ligtas. Medyo makulimlim ang panahon. Mag-aalas 10 ng umaga at sila ay naglakad papunta sa park. Ang simoy ng hangin ay nagbabadya na tila ba uulan. Si Claire ay nagdadalawang isip na tumuloy. Dahil sa baka sila ay maabutan ng ulan. Ngunit ang kanyang kapatid ay nagpupumilit na magpatuloy. Ang kanyang paboritong gawin sa park ay ang mag-swing dahil sa napakadali lang nitong gamitin at mas naging patok din ito sa mga bata. Sa hindi kalayuan ay nakita nila ang isang lalaking nakaitim. Siya ay nakatayo sa harapan ng swing. Nang walang ano-ano'y biglang lumakas ang ihip ng hangin at napatakip sila ng mga mata dahil sa alikabok. Si Joey ay naging excited habang palapit sila ng palapit sa park. At ang lalaking nakaitim ay biglang nawala na parang bula. May mga ibang bata ring naglalaro kasama ang kanilang mga nakakatandang kapatid o magulang. Si Joey ay agad na pumunta sa swing at ang kanyang halakhak at tawa ay dinig ng ibang mga bata. May isang bata na lumapit sa isang bakanteng swing at ito ay kanyang ginamit din. Makaraan ang ilang segundo, napansin ni Claire na nagiging pabilis ng pabilis ang pag-swing ni Joey at ito ay agad niyang pinatigil. Hanggang ang isa pang swing ay naging pabilis din ng pabilis. Ang mga tao at mga bata ay agad na nagulantang sa kung ano nga ba ang nangyayari. Napasigaw ng tulong at saklolo si Claire. Ngunit dahil sa bilis ng mga swing at sa pangambang sila ay tamaan ng metal na ito, si Joey at ang isang bata ay napaiyak at sumigaw ng tulong. Ang mga nakatatanda ay gumamit ng stick para mapigilan ang swing, pero ito ay walang silbi. Agad itong naputol at tila ba may isang puwersa ang tumutulak at nagpapabilis sa swing na ito. Hanggang sa sobrang bilis at lakas nito ay umikot na ang buong swing ng mga bata. Ang mga tao ay nagulat at tunay na nagulantang sa kung ano nga ba ang nangyayari. Hanggang sa ang mga dalawang bata ay hinagis pataas ng swing. Ang kanilang pagbagsak ay hindi naging maganda. Dahil sa taas at lakas ng puwersa sa pagkahagis sa kanila, ang mga tao at si Claire ay agad na tinulungan ang mga bata. Sila ay nawalan ng malay at agad silang itinakbo sa hospital. Makagabihan, habang pauwi ng bahay si Claire, napadaan sila sa tapat ng park at ang lalaki na nakaitim ay nakaupo sa swing habang nakatitig sa kanya. Makaraan ang ilang araw, nalaman nilang ang swing ay galing sa isang eskwelahan na kung saan may isang batang babae ang nadisgrasya at kalaunang namatay dahil sa pagkakatama nito sa ulo. Ang kanyang ama ay nagsampa ng kaso laban sa pamunuan ng eskwelahan. Ngunit dahil sa kakapusan ng pera, siya ay natalo sa korte. Dahil sa hindi niya man lang nabigyan ng hustisya ang kanyang anak, siya ay nalulong sa bisyo at hindi nagtagal ay sa makabilang buhay din. Ayon sa mga residente, siya ay nagbalik bilang isang masamang espiritu para ipaghigante ang kanyang anak.